Good morning mga kababoy, may i-share lang ako sa inyo. So ito yung ating mga pitak, full tank na po yan, may mga laman. Ad libitum po yung ating topic ngayon. Ito po yung mga auto feeders. 50 kg po ang laman niya ng isang auto feeders na yan. Ayan yung ating mga alaga. Ayan. Ayan, meron pa dito. So, ayan mga kababoy. Yan mga kababoy, binigyan ko ng tagi-isang salok lang na pagkain yung ating mga laga. So, tuwang-tuwa sila. Yan ay tapos ng kumain pero binigyan ko lang ulit para hindi maingay habang tayo nagsasalita. Ayan. So, ayan mga kababoy. So, dito tayo. So, ito naka-ad libitum po tayo, yung pakanan ha, ad libitum po yan, auto feeder. Kaso hindi ko siya ginagamit bilang unlimited feeding dahil may mga factors at saka reasons bakit hindi ko siya binigay. May mga pros and cons. So pag ina-ad libitum po natin, so unlimited ang pagkain. So 24/7 yan, anytime kung gusto nilang kumain nandyan. Dahil pag ilagay natin yung isang sako dyan, puno yan. So yan, mag-ano ka lang, mag-refill ka lang ng mag-refill. Maganda siya dahil mabilis lumaki ang baboy. Kaso ang napapansin ko medyo makapal po yung taba. Dahil ang ginagawa ng baboy ay kain lang ng kain. So yung feed conversion doon sa kanilang katawan, siyempre hindi masyado, sa aking pagkakaintindi ha, personal ko lang ng pagkakaintindi, hindi masyado natutunaw yung pagkain dahil palaging busog. So tinatae lang nila ng tinatae. So mostly medyo mataba ang baboy. Mabilis lumaki pero medyo mataba. Yun po yung aking pagkakaintindi pag naka-ad libitum. So unlimited ang feeding natin. Tapos kung restricted naman tulad ng ginagawa ko ngayon, so restricted lang, ang ibig sabihin nun ay bibigyan mo lang siya kung ilang kilo ang gusto mong ipakain tuwing umaga at hapon. So ang kagandahan naman sa restricted, control mo po yung pagbibigay ng pagkain. Tapos maganda po yung conversion rate ng feed, yung kanilang yung pag-intake ba, yung ano bang tawag yun sa Tagalog, kung yung pagkatunaw ng pagkain ay maganda dahil ang kain nila ay saktong busog lang, hindi yung palaging busog na busog talaga. So yun po yung kagandahan doon sa yung restricted feeding versus sa ad libitum. So sa ngayon, ang dahilan din na hindi ko na ginamit yung unlimited feeding ay ang hirap po i-determine yung may mga sakit lalo na pag hindi kumakain. Bakit po? Dahil pag naka-unlimited feeding o naka-ad libitum, ang kakain dyan sa loob ng dito sa ating automatic feeder ay pa isa-isa lang yan. Yung karamihan ng iba dyan ay palaging tulog. Tapos gigising lang yan, tapos kakain. So hindi siya sabay-sabay na tulad nito na gustong kumain. So ang hirap i-determine o i-distinguish yung may sakit. Dahil yan ay naranasan ko na talaga. At malalaman mo na lang, grabe na. Hindi ka na nakapag-bigay ng paunang lunas habang hindi pa sila masyado grabe. So, ang problema lang naman sa ngayon, lalo na tag-ulan, ay ang respiratory problem. Pneumonia. Yung problema sa baboy. So, ayun lang po mga kababoy. Yun po yung aking experience. Pag once nagka-ad libitum po yung ating pakain sa ating mga alagang baboy versus dun sa restricted feeding, yung ginagawa natin na control natin yung pagbibigay ng pagkain. So ayun mga kababoy, sana nakatulong. Ayan mga kababoy, see you sa susunod na video.